Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Whoa! Teka muna, may nagrereklamo sa radyo raw. Na? Wala. Nag-text, ba't hindi ko daw sinasabi ano suot ni... Oo nga pala. Nagalit na? Nagalit na? Ayan. Black po na ternong blazer and pants, slacks. Okay. Tapos yung shirt. Yung kanya lang, ang kanya shirt na panloob ay puti po yung collar, pero yung katawan ay stripes Stripes. na white and blue. Eksaktamente. Black naman yun. Yan, eksaktamente. Okay, sige. Totoong sapatos. Totoo yung sapatos. Totoong sapatos. Hindi sneakers, Pumps ang tawag sa Pumps shoes. ang tawag sa shoes. Naka-high heels. Oh, yan. Ayan. Na-describe ko na, ha? May, yung accessories. Di Corporate ka na corporate po. May accessories na mahaba na mahaba na necklace, kwintas, na pearl, kwintas, na ano, pearl and semi-precious Yeah, stones, yeah, mga ganyan. Parang, tapos may hikaw na, gold. parang yung hikaw, parang bracelet na rin. Sa laki. Uy, hindi pa. Hindi pa yan, hindi pa ba yan? Bukas, mas malaki. That's considered, semi-millennial, Ayun, semi-corporate. semi-millennial, Millennial, semi-corporate. Semi lang, Yeah, semi lang. Okay, sige. May nag-text dito, ba't daw ang sinuspend ng presidente? Ay, Ay yung IRR. Hindi yun Hindi yun nag-propose nung Maharlika. Whose bright Bright idea. Dapat yun na lang daw ang isuspend. Huwag na suspend, tanggalin. Correct. Puro ganyan eh. Puro siya bright idea eh. Puro bright idea. Na sablay-sablay naman siya. Yan. Ito yung... Ngayon, Ayoko nang dagdagan kasi ma-identify mo siya. na-identify siya na ano. Most travel din ba yan? Kasama doon. Kasama Kasama sa lahat. most travel? Top 5. Nasa top 5. Top 5 siya kasi plus yung entourahe niya eh. Ay! Kaya sabi pa nga doon sa mga tauhan, gawan nyo ng paraan. Yun, para Kasi, masama. kasi may limit ang budget ho ng isang I will not accept no for an answer. Ayan. Yan. Pag government official, may May limit. ganun pala. May limit Ay, ang budget, may travel limit ang budget budget mo. I know the limit. You cannot, let's say, make a reservation. Yung mga suites, hindi ganyan ang government official. I know. Hindi, mumurahin lang ang kwarto niyan. Pero hindi, gawan nyo ng paraan. Ganyan siya. Ayan, ganyan si Bright Idea. Oo. Well, anyway, punta tayo doon. Ano sinabi mo? Sana hindi yung IRR ang sinuspend. Sinuspend. Sabi nung nag-text sa akin, Sana yung sana tao. yung Nag-propose nag-propose mismo. hindi lang suspend, tanggalin. Sa akin, hindi na nga. That does deserve to be there in your any minute longer. Anywhere near the president. Maski po sa bakuran lang, hindi pwede makapasok dapat siya. Pinapahamak mo ang presidente. Okay, meron nung panibagong PR stunt. PR stunt ang tawag Bagong dito. PR stunt. Yung PR stunt. Kasi Yet stunt. another one? PR stunt. Ang haba na ng listahan na yan. Magandang PR stunt. To. Okay, sige. Seryoso. Diyan ho sa Comelec. Mm. Naghamon ang chair ng Commission on Elections, George Garcia. Okay. Hinamon po si General Eliseo Rio Jr. I-context mo yan, Brad. Okay. Itong si General Eliseo Jr., dati po siyang DICT, Secretary General. Ang kanila pong petisyon sa Comelec, itanggalin yung Smartmatic sa mga pwedeng mag-bid Correct. for Automated. a new election technology na bilyon-bilyon ang halaga. A new automated election technology. Technology for the 2025 election. midterm election. Okay. Anong sinasabi po nila General Rio? Kasi Kasi hindi na involved. natin mapapagkatiwalaan yung Smartmatic na involved yan sa suspicious
scheme nung nakaraang election 2022. And Actually, it was, suspicious at saka sinasabi system, nila, System. it was just the last because from the very start, Meron na. Involved na Yeah. sila sa lahat ng mga Correct. ganyan. Sinasabi po nung grupo ni General Rio, Itong Smartmatic, kumpanya na ito. meron silang sariling server. At lahat ng result doon nagpupunta at yung server na yon ang pinakikinggan ng COMELEC. Yan ang lalabas na official result. Okay? In other words, itong Smartmatic na ito, recidivist ito. Correct. Kasi from the very start, yan ang gawain yan. Ah, yeah. Di ba yan na yan yung reklamo in the 2016? Kumbaga ho, ah, may imbudo. Yung imbudo na yon, Sila yun lang. ang magiging result. At sila lang nakakaalam nun. So sabi ngayon, ito na yung PR stunt. Sabi ni Chairman George Garcia, once and for all, Para matapos na. Ayan, para matapos. Let's settle this. Hinahamon kita, General Rio. Ha? Ito ang solusyon ko. Magbukas ka kahit na anong ballot box noong 2022 elections. Ha? Tapos tinagtignan natin kung hindi nagmamatch yan dun sa transmission. Results. Yan. Grabe yung PR stunt, no? stunt talaga. Halata. PR Okay. lang to. Transmission results. Kasi ano yung pinabubuksan nila ballot boxes? Para kung magmamatch siya dun sa transmission nung local. Hindi po eh. Ganito ang problema. Yung transmission na natatanggap ng COMELEC, sumado na po yan. Correct. So, Okay? No matter Dumaan na what, yan sa server. In other words, sa precinct level, yun, sa precinct sa precinct yun eh. level, meron na silang suma. Ah. Nasuma na nila yan and everything, na-summarize na kanino yung boto. Tapos ipapasok yun sa main server. Natuto sila kasi. Kaya, Doon sa main server, doon sa server na yon, doon nagkakaroon ng miracle. Yun ang sabi nila Rio. in fact, ang nagbisto na mayroong ganong server was COMELEC itself. They posted it eh. Ay, patay. Tapos binago nila later on. Ngayon, ang they posted sinasabi it ni para- Rio, okay, yung binuksan mong ballot box, titignan natin doon sa result. Hindi doon sa main server. Doon sa result na pinasok. Yun. Aba, sigurado magkamatch yun. Hindi naman doon nangyayari ang Kasi dayaan eh. the ballot box at yung transmission dun sa precinct level, magmamatch yan. Yeah. Kasi yun nga yung purpose ng imbudo. Yeah. Kaya PR stunt to. Lumalabas na, Diba? hinahamon kita. Tandaan niyo yung Na. 2016 na reklamo ni Bibi. Ganyan na yan. As From the very start, president. ganyan Ganyan na yan. Gantong ganito pa rin, walang nagbago. Except nung panahon nung 2016, meron pa silang siguro, nagdagdag meron pang mga nagbabalot box stuffing. Ngayon, hindi na necessary yun kasi nandun sa imbudo yung kumbaga, yung suspicious activity. So, yung itong sinasabi ni COMELEC Chair, deadmahin yan. Sinasabi na nga ni General Rio na The BS petitioners yan. will choose. Ibig sabihin po si General Rio. And we will open the ballot boxes. We can count the ballots one by one. And we'll find out if they match the election returns. Yan. Well calculated yung PR stunt nitong si... Hindi ho yun ang point ni Counter-challenge. Ninintay ko yung counter-challenge. Counter-challenge dapat from sina General Rio. Hindi. Buksan nyo yung sa imbudo. Yung imbudo, kasi sabi niya, ang claim nila Rio, may mga stages yun. Yung stage na sinasabi ni Chairman George, sigurado sila okay yan. Ang nangyayari pong milagro, nado sa ibang stage. Yan ang sinasabi nila ng grupo ni Rio. Kaya gusto nila tanggalin ang Smartmatic sa mga pwedeng magbid for the next. Wait. Ang sabi po, meron pa isang issue dyan. Saka, yun daw, alam mo na yun, ano yun? Yung
Yung isa lang ang naglilista, shading. Shabu. Yun Yung shabu po. Yun Alam niyo yung yung shadow? ballot box stuffing eh. Shabu. Shading. Shading by one person, shabu. May nakunang po ng video, merong isang nag-shade, marami siyang hawak na balota, shade lang siya ng shade. Ayan. So, nakuna ng video yun. So, may issue na ganyan. Ito ang sagot ni Chairman Garcia ng Okay. COMELEC. Huwag na nating i-issue yung vote counting machine. Hindi yan ang issue eh. So, hindi yan ang issue ng Shabu. Correct. Hindi yun ang nire-raise nila. Ha? Bakit hindi issue yung vote counting machine sa Shabu? Kaya nagkaroon ng Shabu dahil sa vote counting Correct. machine. Madaling mag... Hindi nag-authenticate kasi yung machine. Doesn't matter. They'll just Sa count machine. the shade. Sa ibang bayan nga ako, hindi na ginagamit yan eh. Balik sila dun sa manual, sa precinct level, dun lang sa computation, dun magkakaroon ng automation. And suspiciously quiet ang COMELEC rin dun sa final na affidavit ni Attorney Glenn. Ano ba na affidavit? Nagkaroon ng ng certain shade of nagkaroon ng parang legal cover yung tungkol dun sa shading Shabu. na yan. Because of the Supreme Court ruling. Na? Yung 25%. Yung kay BBM. 25% May pwede na. discount. Oo. Discounted yung shading. Di ba noong Hindi 2016? lang yun. Pati yung decision ni... Pati ba naman sa shading may discount Oh, pa? no, kasi on the basis of the 2016 protest, di ba nagkaroon ng protesta sa presidente? Nung vice president. Nung vice presidential contest na yung Supreme Court came out with the ruling na hindi, maski na 25% pwede na yan. Pwede na yan. Yung shade. Ang problema, binabasa ba ng vote counting machine kung 25% shading? Hindi. Ang importante doon na shade. Yun is- Whether it is nakalagay in the automated election rule law, kailangan 100%. 100% Oo, correct. na shade. So, Binago ng Supreme Court Supreme Court yung yun. batas. ininterpret nila. Pwede 25%. Ininterpret. So, nagkaroon ng shade of yan. So, it became... Bakit mahirap maintindihin yung lingwahe ng batas? Kailangan may interpretation. Yes, mahirap. Mahirap? Kasi simple eh. Pag simple, Pag mahirap. simple, mahirap yun. You have to reinterpret it. Kahit daw po, sabi ni Ginoong Garcia, COMELEC na ang gagastos para sa recount. Hindi, ganito yan. Alam mo kung bakit ganun yung decision. Grabe yung hamon niya kay Rio. Ah. Grabe yung PR stunt na to. Pero you know why? Kasi For and in behalf of Smartmatic, even if kunwari may mga ballot boxes na may issues, sasabihin lang naman based on the Supreme Court decision, it's the transmission of the precinct that will prevail. Naalala nyo yung 2016 na yung kay BBM? Bakit basa yung mga ballots? Bakit ganito? Nabasa na yan Pagka later on ganun, Hindi nyo na makita yung balota, magre-rely yung hukuman dun sa transmission na mismong yun ang pinoprotesta. Yo. So, galing. Maraming doon sa 20 So, sa lalong madaling panahon daw to, after the barangay elections. election, sa October 30 po yan. Piyesta official yan, by the way. Hindi. Walang pasok, di ba? Yes, Dineclare na official. ng... Pesta official yan. Dineclare na ng Pangulo yan. As soon as ASAP daw after the elections. Bago raw ho magsimula yung proseso na bibili ng bagong election system ang COMELEC. Sapak na naman to, pare. May titibaba rito. Bagong system. elections. Ilang bilyon kaya to? Hindi, may mga upgrading eh. Ganon. Ililis ba natin o bibili Yan natin na naman outright? tayo. Itatago ba natin sa warehouse? Na Saan nasusunog, manggagaling? na suspiciously nasusunog yung mga warehouse na yan. Oy, di Saan ba? kayo magtago sa mga Yan, warehouse, hindi pa nalilista Ba't yun. naman sabi mo suspiciously nasusunog? Talaga nasunog eh.
Dahan-dahan kayo Sorry magano po. ng mga... Ano sabi mo suspiciously nasusunod? Dahan-dahan kayo magano ng mga warehouse. Nililista pa lang yan ng DTI. Ay, oo, malapit na. Ay, wag niyo Wala pa. susunugin. Oo. Hindi kayo malilista pag sunog yan. Nililista po yan. Ang nag-file ng petition, banggitin ulit natin, bukod kay General Rio, si Gus Lagman, na dating COMELEC Commissioner. Oo, ano sabi? Di ba? Sila yung mga nag-file. Ah. Kasi ito si Gus Lagman. Matagal niya nang pinag-aralan yan. Correct. Yung automation na yan. Ah. Ang kanya sinasabi, hybrid. At yun din na sinasabi ni Rio, mag-hybrid tayo para Sabi yung rin ni confidence, Glenn Chong yan. Oo, para yung confidence sa ating electoral system, intact. Ah. Okay? Yang Franklin Isaac, hindi ko kilala yan. El Leonardo Odonio. Oo, to disqualify Smartmatic. Yan. Nagsumaguto ang Smartmatic, gumante. Baseless daw. Yan sinasabi nila Rio at ni Lagman. Mapapakita daw nila 100% accurate ang results. Okay. Para sa akin, para magkaroon ng ganyan duda sa eleksyon at magkakaroon tayo ng mga ganitong mga PR stunts and everything, shot po ang credibility ng ating elections. And that's everything, ha? Kung That's the magkakaroon- entire- that's the entire democracy. Kung magkakaroon ng mga ganyan issue about our counting system, sinabi mismo ng COMELEC na nanggaling sa ibang server yung kanilang resorts. Which has been the case in all of the automated. All of the automated Matik lang election naman system. ever. And there is only... Kumbaga, signal, may maliligaw munang ganon, yung pinadala na data ng election results, maliligaw muna, tapos tsaka pupunta sa COMELEC. And there has only been one May automated... bypass road And there has only been one automated election server provider. Smartmatic. Since From the the time we beginning. had it. Ba't hindi ba pwedeng suspend yan? Disqualify na lang yan? Pwede, actually. Bakit nga pinaglalaban ni Garcia? I don't know. I can't think of... Huwag na lang daw questionin yung vote counting machine, yung sa Shabu. Hindi raw kailangan ng vote counting machine. Therefore, hindi kasalanan ng Smartmatic. Naintindihan ko yung need to maintain confidence in the elections. Pero yun na nga in order to maintain confidence sa elections. Wala na nga natin kumpiyansa yan. sa Smartmatic, boss Yun nga ang punto nitong sila Rio kumbaga, ang dami na nangyari. Di ba? Sawang-sawa na ang publiko dyan sa Smartmatic na yan. Maski ano pang survey ang gamitin nyo, trust survey, ganyan, and everything. In the mind of the public, basang-basa na po yung... Correct. Bakit pa natin pinagpipilitan? Wala na bang iba? Wala na ba ibang pagkukuhanan ng technology? That's the whole point here. Okay? Tapos ngayon, may PR stunt. Hinahamon kita, Rio, open any ballot box, mga ganyan. I don't think hindi po ganyan. PR stunt na yan. Hindi na ganyan. Parang just to protect Smartmatic, we have come to this. The whole nation must come to this, di ba? Magkakaroon tayo ng mga ganyang klaseng palabas. Yan po ibig sabihin ng PR stunt, palabas. Okay. Kumbaga, nung panahon ng mga nanay natin, Bodabil. Hindi yata umabot si Mama sa Bodabil. Bodabil? Hindi niya nakita yun. 1930 something si Mama. 1937 siya. Ang Bodabil, 50s, meron pang Bodabil. Ay, 35 pala si Mama. Atang Dalarama. 1950. Meron pa. Siguro nga. Nung giyera, di ba? Lupit. Yun na nga yung Meron pa problema yun. natin. Pogo. Hanggang ngayon may Bodabil pa. We just Ako, call Melek. we just call it noontime shows and COMELEC. Aray ko. Sakit mo. Di ba, ganun? Time. Baka naman moro-moro ang Variety show po iniisip yun, mo. variety. Variety show. That's Hindi the yung nature moro-moro. of our variety show. Yung mga Bodabil. moro-moro, pareho pa ng Kastila yun. Oh, yun. Yung Bodabil, American kwan yan concept yan. 1920s, ganun. So, pero ganun pa rin. Ang Bodabil is a variety show.
Yeah, May skit, may sayawan, lahat, may 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 comedy, kanta-kanta, may konting drama-drama. may romance, Pansit Canton talaga, vaudeville nga. halo-halo talaga na a little of everything. And that's may pa-contest pa. Katulad ng noontime shows. Uy, naalala ko yung contest, nawawala yung beauty queen sa Oo nga daw, yung isang beauty queen natin. Tuwi. There's a town in Batangas. Tuy. Tuwi ba? Tuwi. Tuwi. Yung Y kasi, halimbawa, Bai. Hindi naman Bay yun. Tuwi. Kung sabihin natin, Tuy. Pero yung mga Batanggenyo, kung tawagin nila, Tuy. Tuy. Ang spelling Tuy. Before daw, namatay ang cellphone niya, meron siyang kasama, they had gone somewhere. Beauty queen, ha? Oo. Current. Raining. Oo, natin. Tapos, namatay daw yung cellphone and then 2 days na they have not heard nor seen for her. 3 days na ngayon by this Anong time. teorya ng pulis? Wala pa. Wala. Not even a theory right now. Kasi lumitaw naman yung kasama niya. Within the day. Sabi, kahiwalay yata sila. And then that's it. There's Meron daw no hinahanap na kotse. information. Yung may-ari ng kotse, nagamit-gamit nitong si Beauty Queen. What's her name again? I will try to find out. Anyway, Tapos biglang nawala. nawala at hindi ma-trace yung kotse mismo. Wow. Nagamit-gamit Merong na. CCTV, huling kausap daw sa kanya nung nanay niya. Sabi nung Beauty Queen, nandito ako sa isang gas station. Si Catherine, tama ba? Gano'n. Nasa gas Catherine station siya. At yung mga pulis, pinuntahan yung gas station na yon at tinignan yung CCTV. Yes. Napakagaling. Christine Camilon. Camilon. Napakagaling po nung CCTV. Lahat ng CCTV do sa gas station na yon ay sira. Naglagay pa kayo CCTV. Kaya nangyari. In other words, medyo na plano yan. Ha? May kasama ba siya nung nasa gasoline station siya? Hindi nga, yun nga hindi alam eh. Hindi malaman kasi doon siya tumawag. Tumawag na, sabi daw nung nanay, nandito ako sa gas station, sa ganito lugar. Kaya pinuntahan yung gas station na yon at sira lahat yung ng mga CCTV. Ayan. So, hindi makita. Paano naman nasira lahat ng CCTV sabay-sabay? Nangyayari ba yan sa totoong buhay? Nangyari na. Ngayon, nangyari na yan. Patay tayo rito. Crime yan, ha? Sigurado, dalawang ano yun, nagtampo or what? Wala pong ganun istorya. Walang information. Wala information. Not even from the family. Ang sabi ng pamilya, wala. Nag-uusap na sila magnanay. Oo, nagte-textan Kausap sila. nga siya bago nawala. Nasa gas station. Okay. Tapos isa pa daw, yung isa namang graduating criminology student. Ay hazing yan. Ay hazing naman sa Quezon City. Philippine College of Criminology. Philippine College of Criminology, member daw ng Tau Gamma Phi. Naku, yung Tau Gamma, palagi yan. Ha? Uy, Catherine Camilon, kayo talaga. Catherine. Oo, Catherine ng... Kanyang pangalan. Camila. Ito naman, si Aldrin Larry Chua Bravante. Namatay daw po sa hazing. Grabe. 4th year student, graduating niya. Naku. Taga-Imus, Cavite. Dinala daw sa Chinese General Hospital na unconscious na. So, nireport ng Chinese General Hospital sa police. Okay? At may nagdala daw, yung mga nagdala sa kanya, ngayon, suspect na ng police. Of course. Okay. Hindi pa ba natigil to mga hazing na to? Nagkaroon daw ng hazing sa isang abandoned na building dyan sa Santo Domingo, Quezon City. Alam mo kasi, ito yung sinasabi natin na minsan yung batas nakakalala. Kasi nagtatago, underground sila. And yung mataas na mataas yung penalty,
means na Talagang itatago nila. ano nila. Even the judges rin na mapipilitan sila to impose a harsher penalty minsan pagka ano. Kasi yun ang sinasabi ng batas. So we have to, dapat yung mga ganyang klaseng batas, parati nating minomonitor at tinitignan kung kamusta yung Ano epekto sa... yung pag-implement niyan. Yun yung oversight function ng ating mga Senate Bureau of Investigation. ganun ba yun? Ha? In theory, hindi nangyayari. Hindi masyado. Hindi lang yung mga, lalo na yan, importante yan kasi yan, graduating, isipin mo. Oo. Paano na yan? Kawawa ang magulang nito. nito. Magbabalikan ka. Magbabalikan ka na mula oras natin. Ano ba problema mo? Magkakapit bahay. 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalikan karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. So, na-promote Sino? si Sir PSG Emmy. chief. Si, PSG chief. Yung Ramon Sagala. presidential security group. security group. Commander. Si Demi Sagala. Ramon. General. General. BG. Brig General. Naging ano na siya ngayon? 2 stars. Moved to, na-promote siya and is now going to be the head of the Civil Relations Office. Yes. Yes, Division of ng the- AFP. ng AFP. Replacing him as Presidential Security Group is General Of the Air Force. Morales. Morales. Jesus Nelson Morales of the Morales. Philippine Air Force. Siya ngayon ang bagong commander ng PSG. ng PSG. Congratulations to Yeah. both. He used to be the aide of now DND secretary. Gibo. Gibo siya doon. Kasi you must remember si Secretary Teodoro is a pilot. Yes. Magaling na piloto yan. Plus, he knows even the workings. Yun ang nagulat ako na sa DND siya pa rin napunta. In a different world, he should be in the DOTR Ganon. or finance. Eh di nagkaroon siya ng problema kay Tumbado. Pwede po. O nga naman. Spare him the Spare him. spare him this sort of but he understands the industry. Hindi, magaling yan. very Magaling well. yan si he was for a long time associated with the SM Group. Kasi nagpresidente nga siya dyan sa yung Tampakan eh. Okay. Yes. Tampakan Mining. Okay. So, tuloy-tuloy daw ang hearing dyan sa tariff. Nako. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ito pa Sa Lunes, magkakaroon daw uli sa linya. Parang minamadali. Hindi naman. Kailangan eh. Kasi pag nag-break yung Congress, dapat Abutan sila. dapat ready na sila. November 5. May result na ng hearing, public hearing ng Tariff Commission. Para hindi makagalaw si Presidente. Para no choice si Presidente. Para no choice si Presidente. Pipirmahan niya yung extension ng lower tariff. Pero sabi po ng chairman ng Federation of Free Farmers, Sabi ni Ronnie. Para isasalaksak daw Leonie Montemayor. para isasalaksak daw kay Presidente. Parang gano'n. Sobra naman Sobra, yun. hindi naman sasalaksak. Sasalaksak. Susubo. So, Ram down the throat of the president. President. I swear. Yan daw pong nakita nila yung unang reduction ng tariff. Magagalit kayo Kasi sa mga creep. na-reduce na ho yung tariff na yan. Ang gusto lang ngayon, itong mga, mainly ang aming Importers. dinig. Mga meat importers, yung naglalakad nito. Sila Mita. may lobby nito. Na sila rin Sinasama nagpasok yan ng lang. ASF dito. Ayan. Oops. Di ba? Wala naman daw ho nangyari sa presyo sa palengke noong Reduction. ibinaba yung tariff noong una. Panahon pa yan ni President Duterte. Duterte. Oo. Si Secretary, para malaman na. Si Secretary Procopio. Dar at saka Secretary Procopio. Secretary Dominguez ho ng Finance at saka si Agriculture Secretary Dar. Sila nagtulak nito. Yeah. So sabi nitong chairman, tignan nyo, wala naman nangyari sa domestic. Bumababa, hindi naman. Wala naman. So ano yung pinagsasasabi nyo na to reduce tariff is para ho daw makontrol ang inflation.
Uy, para sa ating mga consumers pala to. Wala. Pasok tayo ng murang Direct quote po meat. ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Yan daw reduction has not resulted in lower prices of rice, corn, and pork. Bakit laging kasama yung pork pa? Kabit lang naman. Kabit lang. Baka sakali lang yun. Eto matindi. Nga naman. The main beneficiaries have been importers What? and traders. What? Yan po ang sabi ni Mr. Montemayor. Not the producers. Leonie, medyo mag-iingat-ingat ka dyan. Sa mga statements mo. Statements mo. Oh, Baka nakakatakot. madiskubring tama yan. Meantime, sabi niya, government revenue and prices obtained by domestic producers have suffered. Ano po ibig sabihin nito? Dahil sa importation na yan, yung prices daw po ng mga local producers, Yung mga bibilhin sa lokal. bumaba. Okay? Kasi may pangontra na yung mga traders. Pag di nyo binenta sa amin yan, sa Pupuloy ganyang namin. presyo, mag-i-import na lang kami. Doon na lang kami bibili sa importers. Wala kayong pupuntahan. Wala na kayong pupunta. Kahit mura pa yan, di yan mabibili. So, sinasabi nila, pag hindi kumikita yung mga producers na yan, babagsak din ang government revenues. At saka, maski na mag-import, bagsak pa rin dahil lower tariff nga eh. Nga. Yan yung parang yan yung formula Wala natin kang eh. tariff. Para sa syntaxes at saka health. Nga, no? Same Parang ito rin formula. yan. Ganyan din Tama yan. rin, ano? Tama. Magandang formula yan, ha? Effective. Patunayan na nga eh. Ilang dekada na. Kaloka. Ito pa ang hindi sinasabi kasi masyado... Parang sa tubig din pala. parang tubig yan. Masyado Ayoko na nga alalahanin yung tubig na yun. Tubig? Bakit? Kasi, saka, Kasi, bak- mag-aanibersaryo na naman yung filing natin ng kaso eh. at saka, kung hindi man aabutin yan ng tungkol dito sa mga pagkakakontra na trabaho, aabutin tayo ng provisional authority. Patay tayo. Pwede ka mag-increase, pero provisional lang. Provisional lang. Pag dumating ang panahon na magdesisyon kami Oo. na hindi pala kailangan yung increase, babawiin namin yan. Oo. Kung kaya namin. Paano po yung binayad na ng tao? Ayan. Babalik po ba yon? Pupunta kami sa Supreme Court. Supreme Court. Yan. Kailangan. Ang hindi lang sinasabi ni Leonie. paano po yung smuggling? Oo. Dahil sa policy na yan, na importation, ibababa nyo yung tariff. Kahit ibaba nyo yan sa 5%, meron pa rin smuggling eh. Theoretically dapat, Wala na. na lower the tariff, Wala the na, lower Oo. the incentive to smuggle. Pointless na kasi. Pero hindi eh. Ano ang ini-smuggle sa importation? Bakit nag-i-smuggling sila? What are they avoiding? Is it the tariff? No. No. The quotas? No. It is the 12% VAT. Yung VAT. VAT. Yes. Yes. It's not Okay. the tariff. Mag-i-smuggle pa rin niya. kahit Either tanggalin tariff niyo yung evasion tariff or tax because of the evasion. VAT. Okay. Hindi lang sinasabi ni Montemayor, kakabigay nyo ng kakabigay ng import na yan. Nadadali tayo ng mga smuggling. Kasi yung 12% VAT Malaki yun. madali mo. Oo. Nakita ko na naman yung natawa ko. Kasi merong isang comment na lahat naman mataas ang presyo all over the world. Pero wala na ba tayong gagawin? Oo. Si Senator Amy ngayon nagsabi, kahit ang inflation is driven by higher fuel prices, meron pa rin tayong magagawa dun sa logistics ng ating agriculture, Oo. sa pagtitigil ng Production. smuggling, sa pagtataas uli ng tariff para lumakas ang local production. Hindi rin lang po presyo yung hinahabol dito, yung strength and capability natin to feed ourselves. Sa ibang bansa, posibleng hindi problema yan. Dito problema yan eh. Tama. Nag-turn around na ang DA. Oh. Sabi nila dati, there's enough pork. 87,000 1,000 na metric. nasa ano pa. Ngayon po, ang sinasabi na ng DA, magkakaroon na raw na shortage due to the holidays.
End of fourth quarter. Tama-tama, end of fourth quarter, end na rin ng tariff. Ang titindi Para ng, bang naplanong husto eh. ang titindi ng mga scheduling nyo. End of tariff, End of... fourth quarter, end of tariff, end of fourth quarter, end of tariff, mawawalan na tayo ng baboy. Yan Kala. po ang sabi ng DA. Kasi pinatay niyo na rin yung local. Hindi naman masyadong halata na you're lobbying for... na tinatapat niyo dun sa time na kung bumibili kami ng hamon, ano, hindi naman, di halata. Yan. Kasi daw ho, sabi ng Federation of Free Farmers, kapag puro tayo importation, yung mga ating magsasaka, ayaw na niyang mag-produce. Si paring Marlin. Meron pa pare yung PIDS, Nako, another. Philippine Institute for Development Studies. That's a government unit. Hindi na raw po yan tariff, hindi na raw po yan sapat to stabilize prices. Yan ang sinabi ng senior research fellow ng PIDS. Bakit puro tariff ang ating pinagkakaabalahan to stabilize prices ng mga commodities na yan? Ba't hindi yung production? Kasi po, tariff, yan ang gusto ng mga economic managers. Tariff ang kanilang paraan. Kasi ang kanilang paraan to stabilize prices, mag-import tayo na mag-import. Mali naman tong PIDS senior research fellow na to eh. Baka ito, matanggal na to, pare. Hindi, dalawa Under the NEDA ba yan? Under the NEDA. Teka, loko ka. Sige. Dalawang pwedeng gawin dyan. Ano? Parang ginawa rin ni Presidente dyan sa Maharlika. Suspend mo na. Wag mo na kayong gagalaw-galaw dyan. Sa Lunes po, magre-resume yung hearing ng Tariff Commission. Ang arguments ng one day yata. Hindi, kaya nga. One day, isang araw, mag-hearing ang tariff. Tapos sarado na. Tapos, di may result. Nakaano ba? Merong nag-oppose? Sila Tsaka sina Leonie. Ngayon, nakaano sila, formal opposition sila. Oo. Ang suggestion nga natin, di ba? One sentence lang opposition nyo. We are against this reduction. need. Tapos, let the Tariff Commission come out with their own justifications. Para makita para natin hindi kung anong kalokohan ng ginagawa nila. Totoo yan, baka gamitin. Baka gamitin. I-refute pa nila yung data ni na, Ano data nyo? magiging, Tingnan natin kung paano. Samahan ninyo yung PIDS na senior fellow. Na sinabi niya, bakit tayo tarif ng tarif? Hindi naman Hindi yan ang nakaka-stabilize solusyon. ng prices. Yan. At yung senior fellow na yon, research fellow, ginawa niya na po yung data. Nasa kanya. Lagot ka, wala ka no ng need to, di ba? No need to reinvent the Sige wheel. ka, tanggalin ka diyan. Kunin ninyo yung ginawa ng senior fellow ng PIDS, Leonie, Secretary Montemayor, at saka Sendong, para yun na isubmit nyo together with your, we are against any kind of reduction. Yan, ito. Yan inyong... And the extension na eh. Na-reduce na eh. Ang gusto nila, ma-extend for 5 years. I-modify ninyo. We are against any kind of reduction or extension. Extension. Yan. And or extension. Tapos yun, ibigay nyo na kay Presidente. Huwag nyo na idaan dyan sa Tariff Commission. Dahil alam na natin kung ano sasabihin ng Tariff Commission. Eto pa. Puro sugar import tayo, no? Sabi po ng Hindi mga... na nga masyadong nire-report dahil sa kadalasan eh. sabi na sugar millers, natataka daw sila. Ang baba na ng gate prices sa mga sugar mills. Pero hindi pa bumababa yung price ng sugar sa mga market. retail. Sa market. What is happening to our country, General? Ang farm gate po ng baboy, sabi nila, Mababa rin. napakababa, 150 ata per kilo. Yeah. Pero Minsan, Sa palengke, pag 300. nadidesperado less.
Ha? Na pag nadidesperado. Mabilisan. Ang laki na agwat ng farm gate at saka dun sa presyo sa Magkano ba sa palengke? 380. 350. 150 Hindi sa pinakamura. Yun, Pag Yun yung more than retaso 400 na. ka na, pag ikaw ay pork belly. Yun, kasi umaabot na, Disyembre, aakyat na naman yan. Umaabot ng 480 Bago nangyari itong mga to, nasa 220 lang yan per kilo. Yun, hindi malayo yun. Doon sa 150 na farm gate price. Sabi po ng Philippine Sugar Millers Association, kailangan daw po, bumababa din niya retail price. Kasi yung farm gate price daw ho, hindi naman nagbe-benefit. Bababa yung kita nila, pero sila nasisisi. Yung mga millers, yung Kaya kailangan mag-import. sugar farmers. Kami Diba? nasisisi. Kita-kita nyo naman, ang baba nga na ng milling gate price Oh. compared sa retail price. Na kanino yung kita, pare? Na kay Chalex. May in-between. Kaya magtatayo na ng magtatayo na ng listahan. Maglalagay ng Warehouse. na, Nasa warehouse. nasa warehouse. Hindi nilalabas. Hindi Kailangan nilalabas. Hintay-hintay yan. lang Alam ko kayo na. ng 3 taon. 3 years naman. diba? Pwedeng 3 years po. Ililista na yan. Yung mga warehouse. Hanapin ho ninyo. Ito yung suggestion sa mga Ayan, okay. sugar millers. Okay. Kaya nga nagkakaroon ng ganyan na disparity po. Ay sapagkat iniimbak lang sa mga warehouse. Hahanapin yung mga warehouse na yon. Lagot kayo, Lagot mga kayo. warehouse. Ililista na kayo. Yan. Katakot yan, lista na yan. Dahan-dahan kayo. Sige ka. Pagdating ng DTI doon. Warehouse ka? Oo. Sige ka, pag hindi ka nag-behave, ililista Saka kita. na. Isang lista ka lang. Yan ang panakot natin sa mga lokong hoarder na yan. Order na yan. Oh. Ay, nako. Pare, mag-ingat-ingat Dahan-dahan kayo. ka, dahan. Malilista kayo ni Chareco. Yan. Okay. Sabi panakot. Hindi, matindi. Mayos kayo ha. After 3 years, nasa listahan na kayo. Ang problema raw ho, yung mga sugar na yan, hindi ka mukha dati na mga mabibigat, malalaking tao. Yung mga sugar farmers. No? Konti na rin lang eh. Marami ho ngayon sugar, small farmers na rin. Okay? Ito ho ang masasabi ko sa inyo. At yan napakamura ng pagkakabili sa kanila, ng kanilang mga pananim na sa sugar cane. Ito ang masasabi ko ho sa inyo. Hindi kayo kasi grade A eh. Ang requirement po Ng grade. ng Import, export. Ang sinasabi po ng mga users, importers ay sapagkat ang pangangailangan nila ay hindi yung pinakamataas na grades. Hindi ho kayo kasama dun. Ay mga local. Di ba sabi ng Saka ang Coca-Cola? mas matindi pa raw dito, grabe ang swing ng price. Di ba sabi ng Isang piso pa per kilo ang mga swing ng price. At saka tingnan ho ninyo yung mga in-between, yung mga traders. Kasi yung mga yan, kasakapat ng mga users na nagsasabing kailangan pinakamataas na grade ng asukal. Yung pala, kasama sila dun sa mag-i-import ng High fructose tapos corn titirahin syrup. nila. Yan. High fructose corn syrup. Ano ba yan? Tax exempt? May- VAT exempt ba yan? But, so, Ang Ang alam ko hindi VAT Because of the kasi ang mga soda pork, hindi VAT industry? exempt eh. Hindi. Hindi ah. Dapat nga lahat ng agriculture VAT exempt eh. Hindi. But no. Hindi exempt yung mga In fact, originally yung VAT hindi kasama ang agri. Kasi yung VAT is value added. So kung wala ka pang ginagawa dun sa Nag-trader kunwari, Nag-trader corn. ka. Ano ba yung gagawin mo sa corn kung wala onda namang ka value bang added wala kang processing na ginawa. But by some legal magic, meron ba ganun? biglang nagka-VAT. Meron. Ngayon, we shouldn't even call it VAT anymore. VAT and transfer. Kasi ang agricultural products should naturally be exempt. Para kumikita yung farmers, para yung later on yung mga manufacturers, sila na yung yung sinasabi ni magdadala. Christy, that applies to local producers only.
Dapat. Sa import. Yung import, di. Ang di nga, lahat Para ng hindi. pabuya, lahat Lahat ng pabuya advantage nasa import. Nasa importer. Kaya nga eh. Smuggling, Yan. diba? Oo. Ang bilis ba mag-release ng import permits, ng DEA. So, Ang kaya- dami exemptions ng mga Kaya yan. para sa akin, importante na may declaration ng policy. So, kung maliwanag, sabihin ng presidente, okay, we are pro-local producers, pro-ganyan, ima-match nyo na yung mga batas doon sa sa stated policy. That is the purpose of a policy statement. So, kung anti-poverty ang policy statement, meron tayong policy statement na gano'n, madali na natin kalabitin yung Kongreso. Anong ginagawa nyo dito? Ay, alam Diba, bagay ba to doon sa stated policy totoo ng po, presidente? Sa totoo po, may statement na si Presidente. Oo, so no Itong one, mga follow-through, yan ang wala. Kasi, kanya-kanya sila. Either tumitingin sa taas, Nagbibilang ng pera. Nagbibilang ng pera. Kisame. O Oh kaya, my gosh! o kaya, mayroon silang Ano mo, Pampatalino. talino, pampabulag. kasi the presumption is bopols eh. So, tapos biglang tumalino. Kasi sinabi ng Presidente, ito dapat ang gagawin natin, ganito, ganyan. Okay. Kaya, kaya tuloy yung mga iba dyan, kagaya nung original creator ng MIF. And Bright idea. bright idea, kaya tuloy na siya. Nakita ni Presidente, hindi pala bright idea itong ginagawa mo. Itong ginagawa mo, sinadjust mo sa akin, ha? Mali pala yan, ha? Meron akong good news sa mga healthcare workers. Yan. Kasi po, hanggang ngayon, problema pa yung pagtanggap nyo nung hindi binayaran ni Noong original Chalex. ni original Chalex. Hindi binayaran. Yung sinabi ng presidente no na ibigay sa inyo, hindi nyo pa nakukuha. Okay. So sabi ho ngayon ni Health Secretary Teodoro Herbosa, nagtayo siya ng grievance board. Okay? At talagang hahanapin nila yung sanhi niyan. Bakit Nasaan ba hindi yan? nabigay yung benefits and allowances Patawag kaya si na original mga Alex. healthcare workers? Hindi nga nila alam kung nasa napunta yung pera, ano ba nangyari. Wala kayo, mamaya. Naku, Mag-iimbestiga na naman sila. May iiyak na naman yan ng pawardi-wardi yung mga tao niya. Ayun. Saan Mga lolo sa mga... saan kumabit? Saan dumikit? Hindi nga alam eh. Kaya may grievance, may board. May board. Kaya gusto niya malaman, ano ba talaga nangyari? Nasaan na yung pera? Nasaan yung pera? Iyak At na naman bakit yung hindi isa. ba ibinigay? Nandyan naman, budget na yan. Kasi, Nirelease na ng budget, Budget, yan. yan. Nasa Saan atin. napunta yung pera? nakakahiya nga eh. Mga tao ko di gumalaw. Sumamalo. Dumikit. Oo, habang pinapolish niya yung kanyang Hanggang audience ngayon, speaking. problema pa ng sekretary. Di ba? Ng current. Pinasa. Chaleco. So, yung mga pangako-pangako niya kay Pumunta ho Presidente kayo sa La Duterte, Vista eh. paminsan-minsan, Ted, no? Baka nakikita nyo doon, umiikot yung, yung Ferrari doon. Baka doon pumunta eh. So, grievance board, yung mga hindi ho nakatanggap, meron na kayong finally. Maririnig na yung inyong mga complaint. Sabihin nyo kung saan. Marami raw kasi delay ng payment ng benefits and allowance. Why? Kasi daw hindi kumpleto yung documentary requirements. Nako. Yan, Pinasa nyo na naman. Yun yung mga usual na mga alibi. Kasuhan kayo sa ARPA sana. Yung nawawalang phone number. Ayan, yung mga ganyan. Another yan. Hindi makita yung inyong phone number, kaya hindi kayo makontak. Parang yan yung ibinigay namin sa sa remittance yung mga Ayan, yung yan. mga Luilier at saka Palawan. Hindi Nandun kayo eh. mahanap. Hindi kayo mahanap. Nawala na. Oo. Yung mga payments daw po na hindi naman related dyan sa benefits and allowance for the COVID. May mga claim din daw yan eh. Payments. Kasama din daw dyan sa inyong mga pwede nyong i-reklamo. Diyan sa grievance board. Ang dami nito. Kawawa tong grievance board na to. Dami umaangal dyan. Hindi.
Hindi lang eh, bakit Mapupuno na reklamo yan. ganun? May binibigyan natin yung burden parati dun sa kawawa, dun sa ano, sa biktima. biktima. Kailangan ikaw pa nagsabi na sila, hindi umaabot dito. Sige, bigyan niyo ako ng mga dokumento, bigyan niyo ako ng mga ganito, bigyan niyo ako ng mga ganyan. Ito ang masakit pa. Late na nga, malilate pa lalo dahil sa requirement. Yung pamilya ng mga namatay na healthcare workers during the COVID, hanggang ngayon, hindi pa natatanggap yung kanilang benepisyo. Namatay na nga lahat yan. Wala nang kumikita para sa kanila. Tsaka wala nang re-reclam. Wala. Paano pa nangyayari dyan? Kasama din daw ho yan sa grievance board, yung mga pamilya. Ako. So, i-consolidate. Hindi kaya pwede habulin kung sino yung dati. Pwede habulin. Pwede siguro habulin yan. Dapat habulin. Kasi mga iba, gaya nung naging issue dati, nung kino-cover pa natin yan during the COVID. Ang mga iba, yung sinasabi niya, ano ka ba? Married ba kayo? Nasaan yung marriage certificate? Yan, yung mga ganyan. No? So, who cares? Why? Ito na nga. Ngayon, para Tama mapadali ka. raw ho ito, gagawa ng form mismo ang DOH. I-simplify At ang na nila. gagawin nyo, if i-fill up nyo lang form na yan, at Yun na. i-take up na yan ng board. Kesa yung gagawa ka Daming pa mga ng kung essay. Narrative. Tapos bigyan Gagawa niyo ka ng ng narrative. birth certificate, baptismal certificate, marriage Marriage cer- contract. Ang tagal Sino na yung niyan. mga kapitbahay ninyo? Yan. Ano pangalan ng driver ng pinsan nyo? Anong kulay na suot niya? Yun. kasama Nung day na yun. Anong di? Ang Anong favorite color niya? Hindi naman. galingan lang ho ninyo. Favorite food. Yan. Galingan lang ho ninyo yung paghahabol ninyo kasi baka mabilis yung ano eh. Takbo ng Ferrari. Yung Ferrari. Oo nga eh. Mahirap habulin nyo. Maraming Mabilis salamat. tumakbo yung Ferrari. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambualan nitong araw na ito. Ang tabayanan susunod na programa Ronda Pilipinas with award-winning Yan! Dennis Antenor Jr. 68 days before Christmas. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola.